Okay, magandang magandang araw sa ating lahat na nandito ngayon sa ating fellowship. Jesus Christ, our Father, our Lord, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ save us. So, pasalamat po ako sa tagapakinig ngayon sa araw na ito, at ito'y magbigay sa atin ng enlightenment na dapat nating bigyan ng pinaka-maikling at pinaka-clear na paliwanag base sa ating kasulatan na ating mababasa. So, ang mga katanungan po na marami na narinig natin, bakit daw maraming pangalan ang sinasabi nating Diyos? Marami siyang pangalan kung babasahin lang natin ang kasulatan. Dito sa Old Testament, mababasa natin na marami ditong pinapahayag niyang pangalan. Mayroon siyang pangalan na Elohim. Dito mabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1. El Shaddai. Mabasa natin din yan sa Genesis chapter 17 1 and 2. Mayroon po din tinatawag siyang Yahweh. Mababasa po natin sa Exodus 3, chapter 3, verse 15. At mayroon din po doon sa Genesis chapter 15, verse 2. Tinatawag po siya din dong Adonai. Mayroon po ding tawag sa kanyang El Roi sa Genesis 16, chapter 16, 13, 14. So, marami siyang pangalan. At this is all for the Old Testament. At kung mabasahin din natin, pagkatapos ng Old Testament, lumabas na rin ang pangalan ni ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ. So dito, nung lumabas ng pangalan ni Jesus Christ, marami ng katanungan. Bakit siya Diyos? Tao lang siya. Siya Diyos. Mayroon ng iba-ibang interpretation sa kasulatan. Mayroong tumatanggap sa kanya na siya ay Diyos. Mayroon ding tumatanggap sa kanya na siya lang isang propeta o isa lang binigyan ng authority from God to preach the gospel. So, mayroon din nagsabi na siya talaga mo ang Diyos. So, dito nagsimula yung conflict of identifying kung siya ba talaga ay Diyos. So, maraming Christian believer ang ilagay natin na ng pataya ni Kristo Jesus. Pero iba-iba yung doktrina nila. Mayroon doon, mayroong doktrina na si Jesus Christ tao o Diyos. Pero mayroon ding God the Father na tawag nila.
at may tatawag din banal na Espiritu Santo. At mayroon din nag-interpret na si Jesus Christ, Panginoon siya. He is God. Isa lang sila. Isa lang sila of the Father and the Spirit. So, meaning, isa siyang Diyos. Na siya mao ang Ama at ang banal na Espiritu Santo. Pero yung iba hindi naman tumatanggap kasi sabi nila bakit nagiging Diyos si Jesus Christ na siya ay pinanganak ng isang tao. So, sa Kristyanusan, in the Christian world, although they are believing Jesus Christ, of the gospel that brought of Jesus Christ here earth, however, their doctrines and beliefs nagkaiba-iba. So, dito sa Christian world, kikita mo, mayroong iba-ibang debate, bawat isa na nag-claim na siya'y tama. Siya ang totoong simbahan. Mayroon rin ang iba. Ganun rin ang claim na hindi kami. So, all of the church claiming each other na sila yung may authority na mag-spread sa gospel at sa kanila din yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao. So dito ngayon, lahat nag-claim na sila yung totoo, sila yung mali, kami ang tama. So ang tanong ngayon, sino ba talagang totoo? Kaya kung sabihin natin sila ang lahat totoo, so bakit hindi sila magkasundo? So, dito tayo pumasok sa conflict of faith na sinasabi natin sa ngayon. So, hindi na lang natin talakayin yung non-Christians. Kaya dito pa lang sa Christianity, nagkagulo na nga yung mga believers. So, ano ba talaga ang purpose? Is that the will of God na magmanifest siya? Na siya nagpakilala ng Diyos tapos lituin niya yung tao? Although naniwala sa kanya ang tao, pero lituin niya yung tao. Ako naniwala, sabi na, ako naniwala ni Jesus Christ. Ako naniwala ni Jesus Christ. Ako naniwala ni Jesus Christ. Pero silang lahat, hindi magkasundo. Yan ba ang purpose ng Diyos? Sa tingin ko, ang Diyos, He is the King of Peace. Siya ang hari ng kapayapaan. Hindi niya purpose na ang tao magkahiwalay-hiwalay. In fact, gusto nga niya natawag natin unity of faith. Kasi tuturing tayo niyang magkapatid. Kung tinuturing tayo magkapatid,
kung sabihin natin sa nature of families, gusto ng magulang na magkasundo lahat ang magkapatid. Yun talaga yung purpose niya. So, kung tingnan natin ngayon yung mga pangyayari, maraming tatawag na divisions of faith. Division of faith